Tara, ito na. Ay, in progress pala. Anyway, so back to the I hope kayo ay nasa mabuting kalagayan ngayon. Mainit kanina, no? Sana hindi kayo naglalabas. Saka na muna ang saka na muna ang date, 'di ba? Tanghaling tapat magde-date, 'di ba? So, bawasan muna ang pagde-date. Okay, so our lesson for this week is the digital ad attribution, no? Digital ad attribution, ano ba to? I think na baka na-encounter niyo itong mga bagay na to, pero we will discuss more dito sa digital ad attribution na tinatawag. A digital ad attribution is process, no? Process of determining which digital marketing touch points o part ng digital marketing natin, flow natin, and channels, no, contributed to the desired conversion or action. Kung ano yung goal mo, ano yung gusto mo mangyari, ano yung gusto mong gawin, action ng iyong mga consumer o ng iyong mga client. And parang, let's say, we are ad agency. So yung client natin are businesses, customers natin ay yung customers ng ating client. So kung ano yung gusto mong actions ng iyong mga customers. So, ayan, aling touch point o aling part ng ating digital marketing is campaign yung nagpa-convince sa kanila or nag-convert sa kanila into buyer, no, o kaya ay participant or consumer ng ating brand. So um such as a purchase, no? Bumili ba sila? Saang point sila bumili? Nag-sign up or download. Attribution models are used to assign credit to the various touch points. Ang trabaho dito is to assign the credit. Saan? Alin doon? So, marami tayong, di ba, gumagawa kayo ng campaign ngayon, nagpaplano kayo ng campaign and you're learning about your brand, your client. And somewhat, hindi lang naman yan isang post lang eh. Alam mo yun, isang post lang or whatever, hindi siya ganun. But rather, marami siyang flow, no? Marami siyang sunod-sunod sequence of events, sequence of postings, o sequence of, tawag natin is touch points. So, alin doon yung nagpa-convince or nag-convert sa kanya sa ating customer? Okay, so now, marketing attribution is a crucial step. Sinasabi na in analyzing the impact of your marketing tactics throughout the customer journey. So you have a marketing tactics that are being experienced by your customer, no? And those marketing tactics na nilatag mo for the brand is what the path or pathway na tinitake ng customer, no? Tatagating customer journey. And it's a sequence of parang sabi natin user experience and um tinitake yun ng lahat ng customer natin, no? Tayo yung naglatag nun as ad agency or advertiser, diba? So advertising touchpoints are abundant. Napakarami nun. Hindi yun isa lang, hindi dalawa, no? But a series of marketing tactics. And somewhat in the digital landscape, hindi lamang isang beses nai-encounter ng ating customer yung ating brand. So it could be the touch point could include the inboxes or email, messengers, and messages. And they show up during the TV shows, yan, and while website browsing. So maraming way para ma-encounter nung ating customer yung ating brand. And through those encounters, somewhat tinatry natin, makonvince siya na bilhin or gawin yung action na gusto niya gawin. So these touch points are interconnected, working together to help customers determine their final destination, the conversion. No, hindi po final destination na kamatayan yung gusto natin marating ng customers, no, kundi yung ma-convert natin sila from spectator, no, an observer, o kaya ay a user of a same product, and we want them to be converted to be a user of our product na binibenta. Okay? And but understanding the path to the destination is just as valuable as the destination itself. Marketing attribution models enables advertisers to measure and optimize the unique
touch points that lead to conversions and sales. Understanding how consumers go through their shopping journey is crucial, and that's where digital marketing attribution comes in. So parang um, pagka bibili ka ng produkto, kung ikaw yung consumer, lagi natin sinasabi, yung consumer natin, hindi naman yan agad bibili ng produkto mo. Gagawin mo muna, you create the demand, no? Because you offer supply. So kini-crave mo muna siya. And that's the shopping journey, no? Yung pagki-crave mo doon, pinagki-crave mo yung consumer mo, yung customer mo. No? That's the shopping journey. Pag nag-crave na sila, ang mangyayari ay bibili na sila. Ayan. So, next, what are these marketing metrics? No? Ano ba yung marketing metrics? These marketing metrics are used in order for us to attribute, no? To understand the attribution or to determine kung anong touch point yung naging effective na what do you call this, ano yung effective para ma-convert natin yung ating customer, no? Kailangan nating unawain yung mga metrics, no, yung mga sukatan na malalaman natin kung ah, malapit na bang ma-convert itong ating customer. Teka lang, ba't ganun? Ayan, sorry. So ganun yung idea, no? So um let's have this slide. The models consider these marketing metrics are used to identify the channels and messages that inspire potential buyers to take action. The models consider various touch points in the marketing funnel and their impact on consumer behavior and conversion. So, as we habang yung consumer natin is doing walking doon sa journey, no, ng ating customer journey, na sa pathway or doon sa tactics na ginamit natin, 'di ba? Naapektuhan natin yung kanilang behavior, and somewhat convincing natin sila para ma-convert to our consumer or customer. This attribution can be achieved through solutions like Amazon Ad Server that serve as catalysts to measure and analyze these touch points along the customer journey. So itong Amazon Ad Server is the ad tech, no, the advertising tech na ginagamit para sa pag-unawa dito sa digital ad attribution. And same lang din to ng Google Ads. Ad manager na meron tayo, no? Kaso kumbaga mas ito yung ginagamit nung mga Amazon native yan. Pag Google Ads kasi it's more on the SSP and DSP, but this time it is the ad server. Kung naalala niyo yung isang ad tech doon sa first lesson natin, yung mga preliminary lessons natin, na yung ad server na tinatawag. Now, let's watch this video, yung introduction. Mabilis lang naman to. Parang wala pang 2 minutes ito. So, paki-thumbs up na lang kung dinig nyo yung audio. Welcome to the introduction to Amazon Ads. In this video, you'll learn how you can connect with customers through ads on and off Amazon. Help customers discover your brand and products, and grow your business with Amazon Ad Solutions. Amazon Ad Solutions are designed to help you reach your business goals. For example, driving sales or increasing brand awareness, regardless of your company's size, stage, or budget. These solutions can help you find, attract, and engage millions of Amazon customers at every stage of their shopping journey. Amazon Ads can help you reach your customers, understand shopping interactions, and measure the impact of your advertising on your business. We can help you learn how your customers interact with your brand across sites owned and operated by Amazon. Our measurement solutions use Amazon first-party metrics and retail insights to provide you with context into your performance. This can help you create better advertising strategies to help increase brand awareness or drive sales of new and best-selling products. Let's explore what Amazon Ad Solutions can work best for you and your brand. Sponsored products can help customers find your products.
You can promote individual product listings on Amazon by quickly creating ads that appear in related shopping results and product pages. It generates ads from your product listings and offers automatic targeting. In just a few minutes, you can create a campaign even if you've never advertised before. If you want to help shoppers explore your full range of products, you may consider creating a store. Stores are free, self-service branded destinations on Amazon where you can curate content that inspires, educates, and helps shoppers discover your products. Sponsored brands can help customers discover your brand and explore your products by driving traffic to your store. Sponsored brands are creative ads that appear in relevant Amazon shopping results and include custom headlines, videos, and images. Sponsored Display is an advertising solution that lets you quickly create display campaigns with a budget of any size. Reach audiences who showed interest in categories related to your promoted product, or re-engage customers off Amazon who previously viewed your product detail page but have yet to purchase. Amazon DSP is a demand-side platform or software used to buy digital ads that automates the buying and selling of digital advertising to reach new and existing audiences on and off Amazon. It allows advertisers to bid on and manage multiple ad exchanges through a single interface. It's available to advertisers who sell products on Amazon and those who do not, both as a self-service or managed service. Video ads can help you share your brand message with unique and relevant audiences and scale your reach across world-class content. You can engage with audiences across their streaming and browsing devices, whether or not you sell products on Amazon. It's a great way to build awareness for your brand by reaching insight-driven audiences across Amazon-owned websites and leading third-party publishers. Audio ads can help brands build awareness, allowing you to communicate your brand message before or during audio streaming content, like when audiences listen to music or news. Custom advertising solutions capture customers' attention and imagination with innovative, tailor-made experiences. We work with brands to develop campaigns that engage consumers at multiple stages of the marketing funnel, building brand awareness, consideration, and conversion. With hundreds of millions of active customer accounts worldwide, Amazon has a deep understanding of how customers engage with products and brands as they discover and purchase online. We offer a full range of advertising solutions that can help you achieve your advertising goals. With our insights, reach, and premium entertainment properties, from music to streaming, you can connect with the right audiences in the right places at the right time. Get started with Amazon Ads by visiting ads.amazon.com. All right. So, hello. Dinig niyo ako? Thumbs up na kung dinig niyo ako. Hello. Yeah, thank you. So napansin niyo, no? Google Ads Manager, Google Ad Manager, and this Amazon ad server, mayroon silang pagkakatulad. But understand na Amazon is a parang Shopee, no? Para siyang Shopee, para siyang Lazada, pero global yung kanyang ah, reach, no? Yung kanyang sakop. And may iba sila. Meron silang pagkakaiba in terms of the how the advertisements are being presented o kaya mga yung kanilang mga pinapupunta, yung parang gano'n, yung mga pinagpa-publish siya ng advertisement. Ayan. And somewhat may pagkakaiba, may pagkakatulad pero may pagkakaiba pa rin. And isa pang maaring pagkakaiba nila is yung Amazon ad server is more of specifically for yung mga binibenta talaga. I mean, bumibili mga customer talaga na bumibili. Hindi katulad ng Google Ad Manager na it's more on the users or mga users, no, mga users ng digital devices, and nakabase dun sa kanilang preferences, sa kanilang pinapanood, no? Unlike hindi katulad ng sa Amazon na nakadepende to doon sa yung bumili na, no? Yung mga bumili na ng produkto. So, mas isasuggest nila yung product mo doon sa mga bumili na ng same or halos katulad ng ganong produkto. So, sabihin natin may pagkakatulad pero
malaki pa rin yung pagkakaiba ng audiences na nakaka-capture or yung under ng Amazon ad server compared sa Google Ad Manager. And as advertiser in the future, no, maganda rin na matackle ninyo yung Amazon ad server. Pero hindi po 'yan yung inyong group 2 and group 3 and 4, no? Group 3 and 4, i-announce ko na kasi para tayo. Malay nyo, buong Mayo, na tayo, chill-chill na lang tayo, no? So, on May 13, yung week ng May 30, ay kayo, May 13, group 3 yung magpe-present. Ngayon, sir, ano po yung aming ipe-present group 3? Um, ano nga ba? Sabihin ko, ah, Lazada or Shopee, no? Lazada or Shopee yung papapresent ko sa inyo group 3. Ibig sabihin, parang may store kayo sa Shopee o Lazada and halimbawa, kayo ay seller, parang ganon. Kayo ay shop. Ngayon, i-present nyo sa amin yung tools na meron ang Lazada. Mamili kayo, either Lazada or Shopee. Yan. Para local. Kaya nyo yan. Ako, hindi ko alam paano eh. Gusto ko matuto. Kasi gagawa ako ng tindahan. No? Tindahan ng grades, ganun. Gusto nyo tindahan ng grades para hindi na kayo pumasok. Wala kayo pumasok. Bibenta ko na lang kayo ng grade. Pero hindi, yun nga, group 3. So, mamili kayo either Shopee or Lazada and discuss nyo sa amin or i-demonstrate nyo sa amin paano yung journey ng isang seller sa Shopee or Lazada. Naintindihan? Group 3. Taas kami ng group 3. Ay, sorry. Thumbs up lahat ng group 3. Yan. Sabi, sila Nathaniel na pala to. Sila Hana. O yan. Yan. Alicia. Yan. Mukhang madami-dami. Yan. Alicia, may question ka na. Hello, sir. Rinig po ako. Ay, yeah. Dinig ka. Sige. Question lang po kasi yung current activity nga po namin actually yung ipapasa po by 30. Bukas na po ba yung 30? O bukas po yata. Uy, Kasama, 30 ba? kasama po dun yung Lazada sa isa po sa efforts nila or sinadjust po namin. Mm. If possible po kaya pwede po namin yung i-utilize sa report or mag-iiba po kami. Pwede. Why not? Oo, why not? Utilize nyo na yon. I-utilize nyo na yon para mas ma-discuss, no? Ma-discuss yun ng maigi. Yung maganda kasi somewhat meron na pala kayong overview, no? Ay, gagamitin nyo pala, no? Gagamitin nyo pala. Para matuto tayo dun sa perspective ng, alam mo yun, parang small to medium businesses na gumagamit ng shopping platform na ganito, online na shopping platforms na ito. Sige, thank you so much Alicia. Ay tama, si Alicia yung nagsalita, di ba? Yeah, sige in group 3 no. Good luck sa inyong presentation. Kumbaga make it ganun din no. Maging maganda na katulad ng mga nauna natin ng presentation, naging magandang learning experience sa atin. Natutunan natin yung mga technology na ito. Okay? So, I'll expect that on 13. Kaya nyo na ba? Kaya nyo na ba magpasa ng 30 bukas yung inyong papers? Meron bang gusto mag-extension? Sir, hindi po namin kaya, sir eh. Meron taas kamay nung gusto. Taas kamay nung gusto. Sabihan nyo lang ako pagka pwede naman nating i-extend ng isa pang linggo, 'di ba? Kasi alam ko ngayong gabi nyo lang ginagawa yan eh. Oo, bukas sa Vision, yung gagawin yan. Hindi yan gagawin ng isang linggo, no? Anyway, sige. So, ayun na muna, group 3 gano'n, no? And yung group number 4, pinag-iisipan ko pa kung ano to? Canva yung papagawa ko sa inyo or Express. Adobe Express. Either dun sa dalawa na yon. Pero yun lang naman yung choices. Group number 4. Paggamit ng Canva at Adobe Express. Mas gusto ko sana yung Adobe Express para para mabilis kasi expression eh. No?
So, ayan. I-steady nyo na yon. Group number 4. Malamang mga ano kayo. Mga, kung 15 ang group, ano, mga 22. Sumunod na linggo, kayo na rin agad. Okay? Sige. So, ayan. Let's continue our discussion. So, kanina na-discuss na yung ano yung nagagawa ng isang ad server and how an ad server is can determine the attribution, no, the digital ad attribution. So, karamihan sa mga digital ad server are merong digital ad attribution. Yun yung pinaka sabihin natin na major feature ng mga ad server, mga digital ad server, yung ma-determine nila alin doon sa mga ads na yon or doon sa sequence of ads na nilatak natin o tactics na ginawa natin, alin doon yung dapat nakatulong or sabi natin nag-convert, no, sa ang point nako-convert yung ating mga audiences. So they do that. These ad server do those analysis, no, ng ating audience behaviors. Ano tong pwede ba, sir? Joke lang. 734. Ayan. Yung extension, pwede naman. Walang bawas. Ba't naman babawasan natin? Konti na nga lang grade ninyo, babawasan pa natin, di ba? Pwede, pwede. Kung gusto nyo ba, hindi bukas, ano ba? May 6. May 6 ba? May 6 ang kasunod na Monday, no? Next Monday nyo na ipasa. Pagka, para mas ma-finesse nyo pa, no? Sige. G. Sige, ganun. Linawin ko. So, kung hindi pa kaya bukas magpasa, so magpasa na lang po kayo sa May 6. Okay? Ng inyong midterm. Tuloy na natin discussion. Okay. So, now, asa na tayo? These ad servers determine the digital ad attribution or which part of the tactic is converting, no, yung audiences through the attribution models like the last click, may last click attribution, first click attribution, linear and data driven. Ayan, are used to analyze the impact of different marketing channels and touch points on conversions. So, mamaya, discuss natin ano yung last click, first click, ayan, linear, data-driven, and so on. So, attribution helps marketers understand which ads, keyword, and campaigns are most effective and are driving desired actions and allowing them to optimize their marketing strategy. Yan. So kapag nalaman mo, ay ito pala yung part ng ating tactic, ng ating campaign. Ito pala yung mas effective, no? Or ito yung nag-force or nag-move dun sa ating audiences to become customers or bumili ng ating product or do the actions. Dapat mas pag-ukulan natin ng budget yon, di ba? Ganyan. It's more on the budget allocation eh. Kasi since ito yung effective, dagdagan natin ng budget para mas lalo maging effective or mas tumagal yung duration. And then, ganun din, pwede ka rin mag-decision kung halimbawa itong part na to ay medyo mahina and siguro kung budget allocation yung kinakailangan to strengthen that, pwede ka rin mag-decide na ay ito, dagdagan ko ng budget itong area na to kasi meron naman ako convert pero kulang yung oras, no? Kulang yung exposure nung customer doon sa part na yon, kaya hindi siya ma-convert o hindi nagiging effective pero relevant doon sa customer experience. Ayun. So, data-driven attribution uses an advertiser's own conversion data to determine the relative impact of each touch point rather than relying on generic model. So, yung data-driven attribution, technically, itong data-driven attribution is bawat part ng ating tactics, pinapaliwanag nung advertiser. Yun yung ginagawa ni Amazon ad server.
no? Mag-i-implement ka, so maraming part 'yon. So, papaliwanag nila sa iyo anong part ng campaign o kaya even yung sa video ads. Halimbawa, may video kang advertisement. Ngayon, um, nalalaman nila kung saang part nag-jump out yung customer mo. So ibig sabihin hindi nila gusto yung part na yon. Kaya umaalis sila, no? Pwede mong makapag-conclude ka ng ganung idea. Mamaya i-discuss natin yung mga different metrics na kumbaga ay dapat tinitingnan natin when sa mga part ng campaign, no? Kung halimbawa sa campaign mo meron kang email, ano yung dapat tinitingnan natin? Anong mga metrics yung tinitingnan natin para masabi natin na yung email marketing is effective or hindi effective? Ganon. So, isa-isa 'yan. Bawat part ng ad campaign natin ay minomonitor at kinukuha yung data ng mga ad server katulad na lang ng Amazon ad server. Ayan. At pinapaliwanag sa atin kung ano yung relevance niya at naitutulong niya dun sa campaign. Ayan. So mas maganda yung data-driven attribution kesa dito sa mga nauna na first click, last click. Ayan, kasi nga mas maraming information, mas maraming paliwanag. Ayan. Kaso nga lang medyo mas mahal siya compared doon sa mga basic or generic models. Pero anyway, again, ang labanan ngayon everyone, no, sa lahat kayo, no, ang labanan ngayon is paramihan ng data. The more data you have and the more you are able to what do you call this, understand this data, make decisions based on this data, mas magiging effective yung iyong campaign. Ayun, mas maraming data, mas masaya. Yun yung pwede kong sabihin. Huwag kayong ma-overwhelm. Hindi dapat kayo na-overwhelm sa dami ng data. But rather, sanayin yung sarili ninyo to deal with many data. Kasi itong mga data na to, yung ating mga audiences data, yung ating consumer data, will surely help our campaign or yung ating business o kaya ating client. Yan, hindi yan nandyan para wala lang, kundi malaking bagay para maserbisyohan natin ng mas maigi yung ating kliyente. So proper attribution is crucial for measuring marketing ROI and making data-driven decision about future campaigns. Yun yung sinasabi niya. Now, ano ba yung attribution modeling na tinatawag o yung different attribution model na sinasabi ko, yung last click, first click, and so on. Ito, quick lang naman ito na video ulit. Yan, ito na yung pangalawa and ito na yung last para lang magkaroon kayo ng somewhat interest doon sa pinag-uusapan natin o ano ba to or idea sa pag-uusapan natin susunod. A customer can have hundreds of interactions with a brand before ever making a single purchase. Sure, you might know what landing page a customer converted on, but what about all the social posts, content, and site pages that also influence their decision to buy? All these interactions should change how you allocate resources so you can maximize ROI. But this complex buyer's journey makes your job harder, and it means you need a more sophisticated way to measure what channels and assets are creating sales opportunities. That's why marketers are relying on attribution modeling. Attribution modeling is a set of rules for assigning credit to the various touchpoints in the conversion path. It helps marketers understand trends in how prospects move through the path to purchase. There are a couple different attribution models out there, and depending on the product you sell and the length of your buying cycle, one might make more sense than the other. Let's go over a few of the most common types. First touch attribution is where 100% of the credit is assigned to the page that originally drove a visitor to your site. This model does overemphasize top-of-the-funnel marketing efforts, but it's an easy way to know what exactly is attracting people to your brand. Last touch attribution signals out the first touch point of the most recent visit. So if a visitor views a blog post, clicks the CTA, and converts on a landing page, the blog post will receive the credit. The last interaction model gives credit to the touch point where a conversion directly occurred. Use this to determine the effectiveness of your landing pages. The first and last interaction model gives equal credit to the first and last touch points.
A simple decay attribution model assigns a weighted percentage of the credit to the most recent touch points. Use this if your buying cycle is short, as it assumes that the assets a prospect interacted with closer to the time of sale are the most important in the purchase decision. The linear attribution model gives equal credit to every interaction during the buyer's journey. So an in-person event is given the same weight as a click on a banner ad. Multi-channel attribution modeling can be complex, but you won't truly know if you're spending your time and resources on the right marketing activities without it. So yun yung mga different model ng attribution, no? Yung attribution modeling na tinatawag. So let's dive into those, no? Pero ano lang, hindi naman sobrang lalim. But again, reiteration lang. So the first or last click attribution or last touch attribution, this model attributes the entire conversion value to the last touch in a user interactive with before converting. It's simple but may overlook other influential touch points. So kung ano yung huli na nakita niya na advertisement at pumunta siya doon sa action page o yung page kung saan nandun yung button, either buy it o kaya sign up o kaya download, no? That's the last click attribution. Okay? So again, no, may iba kasing page, no, or kung nasaan yung button, ganun yung idea. Kung nasaan yung button or yung area kung saan gagawin yung action, diba, yung download button o kaya buy it button, yung usually it's kung sa bilihan, ito yung cart, no, yung cart natin, that's the last click attribution. So in-add to cart mo lang siya. Hindi pa yun yung huli kasi hindi pa siya hindi pa yun yung huling touch kasi nasa cart pa lang eh. Kung titignan mo ng maigi, pagka nasa cart na, yun yung tinatawag nating last page na nagde-determine kung itutuloy niya ba yung purchase, 'di ba? Kaya nga hanggang ngayon, pag tinignan niyo halimbawa yung sa Lazada or sa Shopee, may design din yung pagkakaayos, no, ng kanilang cart, simplified o kaya ay yung presyo agad yun nakikita, mga relevant information yung nilalagay para madaling ma-convince yung isang consumer na sige na bilhin mo na or i-ano mo na, bayaran mo na, no? So kapag ka ganun, yung tinitingnan ay yung area na merong action button, last click attribution yung tawag natin doon. Ibig sabihin itong last na part na ito, siya yung nag-convert, no, doon sa ating consumer, or sabihin natin nag-convert doon sa isang spectator turn to be a customer or consumer. Kaso dito, nawawala lang sa isa yung iba pang mga touch point. Pero normally, ano naman talaga yan eh, parang kumbaga sa experience na lang, no, hindi na lang sa digital, sa ating sa ating tindahan, no? Alam mo, sa tindahan sa palengke, ano yung last touch na-encounter natin? Yung 'di ba yung anuhan, yung ang tawag dito, yung papababain mo yung presyo, 'di ba? Yung ganon, yung pakikipag-usap, tawaran 'yan. Tawaran na part. Yan yung mga technically mga last touches uh, ng business model, no, o doon sa marketing, sa campaign, 'di ba? Kapag halimbawa yung rito sa pagka personal, 'di ba? Paano ba? Nakakapamalengke pa ba kayo? Hindi ko na maalala paano mamalengke, no? Pero kapag natimbang na at o kaya ay nakikipagtawaran na, ayan, pag pumayag dun sa tawad, 'di ba? So saka ka lang bibili. Pero pag hindi pumayag ay hindi ka bibili. Ganun din sa page, no? Kapag yung last page ay medyo magulo, mukhang hindi legit, 'di ba? O kaya maraming information, o kaya papansinin mo may mga reviews, no? Yan, babasahin mo yung mga reviews. 'Yun. Pwedeng ano yun eh, dulo na part na or makaapekto sa pagbili mo.
Ngayon, yung kabaliktaran naman is yung first click attribution. Ayan, ito yung first touch attribution. So pwede itong sa social media o kaya sa iba pang mga pages, so sa website na nakita mo yung advertisement. So halimbawa nasa ano ka, itong mga first click attribution usually mga native advertisement ito. Nagbabrowse ka sa social media, na-encounter mo, nakita mo. So dahil nakita mo yon, na-curious ka, ayan, clinic mo or pinindot mo or sabi natin uh, nag-click ka doon sa icon na yon o kaya sa image na yon. First click attribution yung tag natin o yung first encounter ng ating sa ating tactic, no, sa ating marketing tactic. So, it gives all credit to the first touch point. Sabihin, kaya siya naging interested doon sa pagbili ng produkto kasi may nakita siya na something na nakaka-curious, di ba? Yan, pag nanonood ka ng video sa social media, sa mga reels, yan, ito, bumili ako sa Shopee, di ba? Ito naman Shopee budol ko, may napanood kang video. Yan, dahil sa video na yon, ah pinindot mo ngayon yung pinindot mo ngayon yung caption. Yung caption, pag pindot mo ng caption, second touch na yung tawag doon, no? Kasi habang ang unang touch talaga yung unang mong makita first encounter mo doon sa technique o sa tactic rather, sa ad tactic na ginagawa ng advertiser. So it helps identify initial engagement o para malaman ninyo ano yung mga engagement or ano yung mga klase ng content or anong klase ng mga material, advertising material ang nagka-catch ng attention at nagtitrigger ng curiosity, no, sa mga audiences, sa mga customer para mag-start doon sa kanilang customer journey. Yon. Yung first step o ika nga. That's the first click or first touch attribution. Yung linear attribution naman, sinasabi na in this model distributes credit equally across all touch points. So sinasabi lang na hindi siya mawo-convert kung hindi natin i-acknowledge yung lahat ng pinagdaanan niya. Ganun 'yon. So kanina nasabi 'yon, no? Equally lahat 16% nakatulong para ma-convert yung ating audiences. So that's the linear attribution. It provides a more balanced view of your customer journey but may not capture the varying impact of different touch points. Yan. Kapag syempre, pantay-pantay yung tingin mo sa kanila, hindi mo talaga ma-realize kung alin ba talaga yung effective, alin yung hindi, alin yung uh, tawag dito, ano yung pinakagumagana, alin yung hindi. So, again, okay to, safe ito, pero safe to say yung mga ganitong linear attribution, no? Pero hindi talaga ito yung nangyayari doon sa realidad, no? Kasi nga yung different touch points, yung different encounters ng ating customers sa ating advertisement, we can hypothesize na ay iba-iba talaga yung kanilang impact sa pagbili ng customer, no doon sa produkto. And also, meron din tayong tinatawag na time decay attribution kung saan the time decay attribution touch points closer to the conversion, no? Receive more credit. So yung simula, wala pang hanong epekto yan, pataas ng pataas yan hanggang sa ma-convert na siya. Yun. So alin yung pinakamalapit doon sa pagka-convert niya, yun ang sabi natin nakatulong, no, nakapag-convince doon sa ating customer na bumili or gawin yung action na pinapagawa natin sa kanya. So sa kanina doon sa video, napansin niyo yung medyo pataas ng pataas yung kanyang graph, time decay attribution yung tawag natin doon. And also the position-based attribution assign a specific percentage of credit to the first and last touch points. Ito yung kanina first and last touch point or first and last touch attribution. So position-based. Ibig sabihin yung simula at yung dulo, sila ang may credit doon sa experience ng ating customer. Ayan. And with the remaining credit distributed evenly among the intermediate touch points. It recognizes the importance of both initial and final interaction.
And then we have the algorithmic attribution, which using advanced algorithms and data analysis, this method assigns credit based on the actual influence of each touch point, considering factors like timing, channel effectiveness, and user behavior. Yan. The Amazon ad server, gumagamit sila ng algorithmic attribution. Anong pwedeng mangyari kapag algorithmic attribution? Meron kang dinisenyo na pathway ng ating audiences. Ngayon, there are chances na ma-bypass yung tactics, yung campaign. Halimbawa, may social media campaign ka. Pag napanood niya 'yon at nagustuhan niya, meron siyang option dumiretso sa website o kaya ay may iba pa, let's say mag-register para sa email. Ayan. So may tinatawag na algorithmic attribution. Kumbaga, dinidetermine niya, parang planado, yung let the ad server o yung publisher, no, yung nagde-decide kung ano yung pagkakasunod-sunod. No? At kumbaga, siya yung nag-aayos ng pagkakasunod-sunod yung technology. Naintindihan niyo ba? Ayun. Yeah. Okay pa ba kayo? Thumbs up nga yan pag okay pa kayo. So itong algorithmic attribution, ito yung tinatawag natin na data-driven, no? Data-driven attribution, kung saan yung algorithm, siya yung nagde-decide kung ano yung susunod na encounter nung advertisement o nung brand doon sa customer, based on the behavior, based on the experience, no, na or behavior or actions na ginawa nung consumer. Minsan may maka-encounter kayo ng halimbawa nakita mo na yung advertisement na ito, ayan, pinanood mo, no? Ano ba, nanonood ka ng reels sa Facebook, nanonood ka ng reels, nakita mo na yung budol na yon, yung online na budol daw siya ng pagbili ng produkto na yon, then pinanood mo. Ang susunod niyan, pagka in-scroll up mo, same ulit na katulad na produkto, pero magkaiba ng content creator yung mapapanood. So, diyan pupasok yung algorithmic attribution. Dahil nakapanood ka na ng ganito at tinapos mo yung video na yon, yung content na yon, bibigyan ka ulit ng katulad nun, no? Parang suggests similar. Yan yung pagpasok ng algorithmic attribution. Si publisher, no, it's either si social media o kaya si website o kaya iba pa, no, iba pang mga website, Shopee halimbawa. Ayan. Parang pagka tumingin ka sa Shopee, pinabasa mo na yung isang product. Makikita mo sa baba similar product. Ayan, similar product. O ngayon pupunta ka ngayon sa similar product. Ngayon, yung iniwanan mo na product, kasi nga pumunta ka na sa sunod nandun din siya sa ilalim. May encounter mo siya ulit. Kumbaga hindi siya hinahayaan na lagpasan mo lang ng basta-basta ng algorithm. Kundi paulit-ulit mong may encounter yung product na yung as long as you choose similar product. Okay? So now, let's have the examples of marketing metrics. Itong mga marketing metrics na ito, yung sinasabi ko na kailangan observant tayo, no? Or binabasa natin or inuunawa natin na maigi para ma-determine natin kung yung bang ating kung yun ba na part ng ating marketing efforts or yung part ng ating campaign ay effective or kumusta, no? So there are hundreds of metrics marketers can use. There are hundreds of metrics marketers can use to determine a campaign success. No? Gumagana ba? Hindi ba gumagana? Ayan. It's a matter of choosing the right one for each particular strategy. Different metrics give you different insight. For example, email opens and clicks can show engagement level. No? Binuksan yung email mo. Ayan, nakita mo yon. Mag-report yung mo. May mga technology na nagsasabi. Ayan, yung mga Hootsuite. Hootsuite. Mailchimp. Ayan, yung mga Mailchimp na application or software technology,
Yan, nade-determine nila, natatrack nila kung yung sinend mo ba na email ay binabasa ng iyong audiences. So, emails that are open and clicked can show engagement level. While the unsubscribe rate can indicate if audience find your content interesting and relevant. Yeah. Ad impressions and video views help measure your campaign reach, and cost per action can help you track the efficiency of your campaign. Okay? Konti na lang to. 15 of 25, 10 slides na lang. Kalma lang kayo, no? Nagkape na ba kayo? Naghapunan ba kayo? Yan. 30 minutes tapos na natin to, no? Ayan. Number one, kapag ka email marketing, no? Gumamit tayo ng email marketing, yan, or email advertising, no? Kailangan ang i-check mo tatlong bagay. The email opens, the email forwards, and the unsubscribes, yung rate, no? So, email opens, the number of times your email is opened by recipients, indicating the effectiveness of your subject lines and sender name. Ayun. So, yan yung una nakikita no? Ikaw yung sender, ano yung subject line mo, na-curious sila, bubuksan nila yung email mo. Email forward, medyo mabigat ito, no? Pero how often recipients forward your emails to others? Yan, ewan ko, hindi kasi ako nag-email forward pero may mga ganun kasing audiences or consumer na nag-email forward. So, how often your first recipient forward your email to others, showing content's value and shareability. Ibig sabihin, yung laman mo, yung content mo ay nabasa, naunawaan, ka-share, kaya isinend sa iba, no? So, kapag mataas yung email forward rate, gumawa ka pa ng similar na ganong klaseng email, or ibig sabihin effective yung ganong klase ng email. Yan, relevant. And lastly, yung unsubscribe rate. Ayan, the number of subscribers who opt out of receiving your emails can indicate dissatisfaction or email fatigue. Baka sobrang bugbog mo naman, no? Lagi mo ini-email araw-araw, o kaya sa isang araw, 2, 3, di ba? Napapagod din yung tao, no? O kaya pakiramdam niya hindi relevant yung mga email mo, no? Hindi knowledgeable, alam mo yon, hindi na siya interesado, yon, wala na siyang pakialam sa iyo. Yan, kaya unsubscribe na siya rather. So, yan tatlong bagay na yan, yung tinitingnan ng isang advertiser or marketer, no, sa mga metrics ng email marketing. Next is digital marketing metrics. Kapag gumagamit ka man ng digital marketing metrics or gumagamit ka ng mga digital marketing materials, check mo yung click-through rate, cost per action, and the impressions. Ayan. So the click-through rate or the CTR, kailangan na maintindihan nyo yan. CTR is the percentage of people who click on your ad after seeing it. Ayan. Ilan yung pumindot nung makita yung iyong advertisement. It measures ad effectiveness and relevance. Pinipindot yung ating advertisement or people learn more about advertisement if they find it effective or relevant. Yan, kapag hindi mababa yung click-through rate, abay may mali doon sa advertisement mo, no? Cost per action, yan, the average cost you pay for a specific action such as conversion or sign up, helping assess campaign efficiency. Ayan, magkano kapag mas mataas yung binabayad mo sa cost per action, ibig sabihin yung iyong advertisement ay hindi pinipindot or nangangailangan pa ng kailangan pang makialam, ad work doon sa publisher, no, doon sa ad manager. Kaya mas mahal yung binabayad. So kailangan maintain mo na mababa yung cost per action. Ibig sabihin, without the effort of the publisher o kaya without the effort of the native ad maker doon sa website na yon, yung advertisement mo ay convincing, ika nga, no? Hindi masakit sa mata, pinipindot, madaling maunawaan. Ayan. So, doon mo makikita na okay, maganda yung design ko, naiintindihan ng client, ng mga customer,
or ng mga users yung aking yung aking digital marketing action or yung aking campaign. Kaya nagsa-sign up sila, no? Nagsa-sign up sila, pinipindot nila, download nila kasi madaling maunawaan. Alam nila, alam ng audiences o ng customer anong gusto mong gawin namin. No, kapag ka ngayon may mga instances kasi na hindi malinaw yung layout o kaya minsan hindi malinaw yung pagkakapwesto, no? Um yung posisyonan ng advertisement doon sa website, ayan, hindi pinipindot. So ang gagawin ng ad server o kaya ng ad manager, ipoposition niya yon doon sa mas madaling makita at kumbaga halos ipasubo niya na doon sa user yung advertisement mo. Ngayon, mas mahal yun kasi nakikialam na si ano eh. Ibig sabihin may mali kang orientation doon sa advertisement mo at nakialam na si publisher o kaya si ad manager. So, mas mahal yung bayad, yung mas mahal yung cost per action para mag-sign up. Ayun. And impression is siyempre the number of times your ad is displayed and providing insight into reach and potential visibility. Tandaan nyo that the ad manager o kaya yung mga ad server na yan, mga DSP at SSP, no, yung mga SSP natin, supplier side platforms, they check, they understand your advertisement and somewhat dinidisplay nila yan base doon sa characteristic ng iyong advertisement o yung sa relevance ng yung iyong brand at yung iyong advertisement. Kapag pakiramdam nila hindi papanoorin o i-skip lang din naman yung content mo, hindi nila i-display yon, hindi nila ipapakita yon, no? So, somewhat yung publisher hindi naman yan basta banat lang ng banat, kundi chine-check din yung characteristic or behavior ng iyong audiences. So, pag mababa yung impression mo, ibig sabihin kumbaga sinasabi lang ni Google Ad o kaya ni Amazon Ad Server na di maganda yung ano mo, hindi relevant yung content mo. Hindi maganda yung content mo, no? Kaya hindi namin maipalabas o hindi namin maipakita sa mga iba't ibang audiences. O parang wala kaming audience, no? Na nakita na manunood nung or tatapos ng iyong content. So somewhat and have insights into the number of people that might watch your video or look at to your advertisement. Yan. Okay? Thumbs up nga kung okay pa kayo dyan. 8:08. Yan, oras ngayon, alas 8:08, no? Alas 8:08 na. So, social media metrics. Siyempre, we encounter, thank you so much. Thank you for the flowers. Thank you for the hearts. Thank you for the thumbs up. Yan. Social media metrics. No, we have the social media metrics. Ito naman ay metrics coming from the social media accounts na somewhat part ng ating media, ng ating digital campaign or digital marketing campaign. So social media is part ng ating isa yun sa mga channel. And in fact, medyo malaki yung kanilang contribution, no? Kasi marami sa mga first touches ay nangyayari sa social media. Yan. So, syempre, kung gusto mong pumasok sa social media, ipasok yung brand doon sa social media, kailangan mo munang i-check yung mga ganitong metrics, like the follower count, yan, the number of people following your social media account, reflecting your audience reach and potential engagement. So, kaya ano yan parang kailangan kung kukuha ka ng ambassador, 'di ba? Kailangan maraming follower. Maraming follower kasi nga ang social media nakabase sa number of follower. Pag marami kang follower, maraming makakapanood nung ipo-promote mo, 'di ba? Ganun yung ideya. So, wag kang pipili ng putyo-putyo lang ng panibago pa lang. Pero again, may mga nag-iibang mas mura kasi no yung bayad sa mga follower sa mga influencers na may kakaunting follower count.
mas mababa yung kanilang presyo. Hindi katulad ng mga established na talaga, 'di ba? So may mga ibang businesses na they just check no yung follower count kung minimum nakakasunod naman sa minimum number o pwede na nilang i-tap yung influencer na yon. Yan. So ngayon, ang check nyo is yung number ng follower ng influencer na yon. Impression or reach are the number of times your content is seen by users, indicating potential exposure and brand visibility. Yung kanila bang mga video, maraming nakakapanood. Ayun, maraming nanonood, maraming reach or maraming impressions, no? Kailangan malaman mo 'yan. Kasama 'yan sa hinihingi natin sa mga influencer. Kamusta po yung impression at reach ng iyong mga content? Yan. Siyempre, pag mas mataas 'yon, mas maganda kasi maraming nanonood Ika nga. Another is the engagement rate. No, the percentage of users who interact with your social media content. Ilan po yung nagko-comment, ilan yung nagre-react. Yan. Kasi makikita mo doon yung audience interest and interaction level. Hindi mo kailangan ng maraming audiences na hindi nagre-react, baka robot lang 'yon, no? Sa panahon ngayon, binibenta na yung dami ng followers, dami ng nabibili na rather. 'Di ba? Isa kang bagong content creator, gumawa ka ng Facebook channel, tama ba? YouTube channel. O ngayon bumili ka ng ng subscriber, number 1,000 subscriber. Hindi naman nagko-comment yung mga yan no? Hindi nagko-comment yan, hindi yan nagre-react doon sa iyong content. So, ayaw natin ng ganun. As advertiser, gusto natin yung influencer na itatap natin ay maraming mataas yung engagement rate. Ibig sabihin, totoong tao yung kanilang mga audiences, nagre-react, nagko-comment, 'di ba? Mas maraming engagement, mas masaya. Kaya nga ini-encourage ng mga influencer na, uy, please comment down below, 'di ba? Kung meron kayong hinaing o kaya may gusto kayong content na gawan, 'di ba? Comment down below, 'di ba? So, ayun, mataas kasi 'yon sa advertiser, 'yan ang tinitingnan. Okay? Next, konti na lang guys. Website metrics, siyempre yung website, part yan ng internet and somewhat part yan sa mga touches na nakaka-apekto at pwede maging conversion way para ba-convert yung ating audiences into customer or buyer of our product. Ano naman yung dapat i-check natin bilang advertiser at gusto nating mag-advertise sa isang website? Ano-ano yan? Siyempre, total traffic, bounce rate, yan. New customers versus returning customers. Time is spent on the site. Siyempre, gusto natin mas mataas yung oras na nilalagi sa website na yon. Diba? Baka merong kakaiba dun sa website na yon. Kaya matagal yung mga tao, diba? Mas matagal yung tao dun sa website na yun, mas maganda. Traffic sources, yan where your website traffic is coming from, such as organic search, social media, or referrals, helping evaluate marketing channel and effectiveness. Yeah. And last is the conversions. So the number of desired actions completed by visitors, such as purchases, sign-ups, or downloads, measuring website performance and goal attainment. So kung halimbawa si Shopee or si Lazada, ang labanan talaga niyan is conversions. Ayan. Itong website metrics na ito, yan ang pinaglalabanan ni Shopee versus Lazada. Yung total traffic, yung bounce rate, yan, new customer, yung mga new nagre-register, ayan, new time is spent doon sa website, 'di ba? May mga iba na mas matagal sa Shopee compared sa Lazada, iba naman vice versa, no? Mas matagal sa Lazada. Bakit? Kasi marami nang nangyayari sa Lazada. May mga online na nga rin 'yan 'di ba? Ganon. And syempre traffic sources and last yung conversion, ilan yung bumibili no doon sa application na 'yon, doon sa website na 'yon. Yan, mahalaga yan. Kasi nga, kung kaunti lang yung bumibili, ay huwag tayo sa website na yan. Doon tayo sa mas marami ang bumibili sa website na yon. Ibig sabihin, maraming tao at maraming bumibili. Kasi mas malaki yung chance na bumili sila sa'yo kung, mas malaki yung chance na may bumili sa'yo kung doon ka mag-advertise or ilalagay mo yung business mo sa website na yon.
kung marami nang bumibili. Marami nang nako-convert doon sa website na yon. Ibig sabihin, trusted na nila yung website as a source of that product, no? Ayun. Content marketing metrics, ano naman yung dapat na tinitingnan natin sa content marketing metrics? We have the blog traffic, yan, number of visitors to your blog, indicating content popularity and audience engagement. We have the content share, content downloads, and qualified leads. So lead generated through content marketing efforts measured by lead generation form fills, indicating lead quality and conversion potential. Yan. So may ano yan parang mga sign up now o kaya 'di ba yung mga affiliation, yung affiliates na tinatawag, o click the link below. Ayan. So if you want to learn more, nasa yellow, ano ba yun? Yellow, ano ba nila? Bakit ba tawag doon? Yung sa TikTok, no, yung basket, yellow basket, 'di ba? So qualified leads yung tawag diyan, yung mga buttons ng mga forms na pinapa-fill upan ng mga content creators, no, yung mga content marketers. Ayan, sabi nila, click nyo na yung link. Interested ka ba sa ano na to, sa product na to? Click mo na yung link. Yan, mga qualified leads yung tawag natin sa ganyang metrics. So ilan yung nako-convert nitong mga content creators o yung content na ginawa ng mga content creators. Yan. We have the video and streaming TV ads metrics. Siyempre, yung mga video and streaming TV ads, meron din tayong mga advertisement yan sa mga YouTube, mga Amazon, ayan, mga Bilibili, 'di ba? Yung iba-iba. So ano yung kailangan mong tingnan doon, no? Yung impressions and the total viewing time. Ilan yung nanonood doon sa ano na yon, doon sa streaming app na yon o kaya doon sa streaming software na yon or application, no? Check nyo yan. Alam nyo na yan, yung iba. Yan. Last, I think, ilan na lang to? Sales metrics na tayo. So, sales metrics, syempre kapag yung sales na to, ito yung mga, yung tumatawag, no? Yung mga invoice ba tawag na doon? Yung mga tumatawag, parang sa ano, yung Wall Street, 'di ba? Yung Wolf of Wall Street ba 'yon? Baka mali ako ng title. Ayan, 'di ba? Sila yung mga sales representative. Ayan. So syempre may sales metrics din tayo na tinatawag. We have the sales team response time, how quickly our sales team responds to inquiries or leads impacting customer experience and conversion rates. Sales call volume, the number of sales calls made by your team, showing activity levels and outreach efforts. And last is the sales call review, evaluation of sales call to assess effectiveness and identify the strengths and areas for improvement. Marami nga silang tawag, sa out of 10 na tinawagan, isa lang yung bumili, may problema doon. 'Di ba? Kailangan nyo i-review, baka naman mga butangera tong mga sales representative mo, no? Unang bati pa lang mura na agad, 'di ba? Ano ba, bubili ka ba? No, hindi ganoon, 'di ba? Kailangan ayusin nila. Kumbaga, nire-review 'yon, no? Merong TL, team leader na nagre-review nag-evaluate nung sales calls and check kung convincing ba sila at nagko-convert ba sila doon sa customer, no? Convert nila yung customer. May mga iba kasing kailangan mong tawagan no? Totoo 'yun. Maniwala kayo sa akin, may mga ibang kailangan tawagan saka sila makukumbinsi. They want to learn more at ayaw nila magbasa. So gusto nila may kausap. Iba-iba kasi ang tao. And revenue metrics, syempre, the revenue by channel. Kung pipili kayo ng YouTuber, syempre, i-check niyo yung revenue ng kanyang channel. How much revenue each marketing channel or campaign is generating, helping allocate budget and resources effectively. Yan yung kinikita, no? Or yung ROI na tinatawag, return on investment ng channel o yung part ng campaign. Ayan, kung saan mas malaking kita, maraming return, doon mo dagdagan ng allocated pa ng budget para mas magbunga, tumaba at magmunga yung channel na yon doon sa iyong ad campaign.
O yung ganun din sa pag-check din ng mga yan sa YouTube for example, syempre yung revenue, yung kinikita niya will determine concrete evidence na marami siyang viewers, 'di ba? Yung revenue na kinikita nung ayan, nung YouTube channel. Example lang naman 'yon. Pero again, pag sinabing revenue metrics, yung bawat channel meron niyang return na aiaambag. Yeah. So you have to check that. Kung alin yung mataas yung naiaambag sa campaign, taasan niyo yun, dagdagan niyo yung budget doon para mas mas manganak pa, kumbaga, mas mamunga pa. And SEO metrics naman, syempre you have to check the search engine optimization metrics like the keyword average ranking, keyword search volume, and the organic traffic. Yung dati, yung keyword, 'di ba, yung sa SEMrush natin, yung keywords na yan, keyword gap, yan. So part yan ng keyword average ranking, the average position of your website for targeted keywords in search engine results showing SEO performance and visibility. Another is the keyword search volume, or the number of times a specific keyword are searched, indicating search demand and potential traffic. And lastly, the organic traffic, which determines the number of visitors coming to your site through organic search result, measuring SEO effectiveness and website visibility. And last one is the quality metrics. Siyempre, kapag naibigay mo na yung produkto, may ma-receive kang feedback. Ayan, ito naman yung kasamang mga feedback after the consumption of the product. Naibigay mo na convert mo na sila into customer. Ngayon, itong quality metrics will determine kung uulit pa ba sila o kung babalik pa ba sila. Siyempre, the quality score, number 1, yan, it's a metric used in digital advertising platform to assess the relevance and quality of your ads, impacting ad performance and cost. Yan, yung quality score. Net Promoter Score, a measure of customer satisfaction and loyalty based on survey responses, indicating brand advocacy and customer experience. May mga net promoter scorer na mga website. Halimbawa, parang si Shopee o si Lazada. Si Lazada may ganyan sa akin. We want to hear from you. Ayan, yung mga ganun. Net promoter score yung tawag dyan. Parang tatanungin nila kung kamusta yung experience mo, kamusta yung produkto mo na binili through their platform. Ayan, and they submit that doon sa mga pinagbilhan mo, no? Para magkaroon ng data ba, no, na pwedeng ma-process nitong mga business owners regarding sa kanilang brand advocacy, ayan, surveys responses, no, about sa kanilang product, and as well as the customer experiences. Siyempre di mawawala yung review, no? Kapag kapangit yung produkto mo, ipamamalita ka. Yun yung masama, 'di ba? Pag pangit yung produkto mo, ipamamalita ka. Pag maganda produkto mo, dati hindi ka naman ipapamalita, hindi maganda, okay, 'di ba? Maganda yung produkto, satisfied customer. Kaso yung customer hindi naman niya ipopost somewhere. Pero ngayon, somewhat pina-force na natin yung audiences to create review, no, or customer feedback doon sa mga produkto na kanilang nabili. And kung titingnan niyo na maigi yung environment ng mga ngayon ng mga shopping, yung online shopping platforms ngayon, lagi nang nagfo-force review doon, o kaya tawag ito, kumbaga pinupush nila yung mga tao na mag-review sa binili nila, di ba? Bakit? Kapag kabili mo nga, pagka confirm mo na na-receive mo na yung product, anong kasunod? Di ba, rate your product, rate the experience, di ba? Parang create a review doon sa product na binili mo. Parang ganoon. So automatic na hinihingi yan ng mga shopping platform. Ayan, kasi mahalaga yung review, and review our data na tinitingnan din ng mga business owners, ng mga advertisers kung kumusta, no, yung kanilang brand reputation and trust doon sa kanilang hawak na mga produkto or brand. And lastly, syempre, the monthly recurring revenue or the MRR,
is the predictable revenue stream from subscription-based services, indicating business stability and growth potential. So syempre, i-check nila yan, yung monthly recurring revenue, yung pumapasok na pera. No? Kung ikaw ay sa Shopee o Lazada, magkano yung kinikita mo, magkano yung pumapasok na pera sa business mo. Kung halimbawa ay ikaw ay isang driver sa Lazada, driver ka halimbawa ng Shopee, ilan yung kinikita mo, ilan yung nade-deliver mo, 'di ba? Kasi efficiency 'yun and business stability, no? Ilan yung lumalabas, kung ilan yung nabebenta mo, that's the monthly recurring revenue, no? Ilan yung nabebenta mo, magkano yung pumapasok na pera doon sa business mo. Yan. Kapag mataas yung monthly recurring revenue, mataas yung MRR, ibig sabihin stable or maganda yung pinakikita, business is good, ika nga, no? That's the last, no, quality metrics. Okay? So I hope meron kayo natutunan this evening, and I wish na kapag kayo ay nasa advertising na ay maalala ninyo itong mga bagay na ito, although tingin ko na ituro naman na sa inyo ito ng mga ibang professors din. Okay, so next week, baka mag-ano tayo next week, no? Baka mag-asynchronous tayo next week. Dahil next week kasi may klase ang Open University, no? Next week 6 to 11 merong klase ang Open University. So baka i-asynchronous ko muna kayo para somewhat maka ready na rin kayo para sa finals ninyo, kasi nga yung finals baka paagahin natin. Siguro mga early June o baka nga 27 lang ng Mayo maggawaan na tayo, or dapat makapag-produce na kayo ng inyong final requirement. Again, your final requirement are just materials. Na ibibigay ko po yung listahan ng mga material na gagawin ninyo para sa inyong kliyente kapag nabasa ko na yung inyong paper. No, syempre, i-assess ko muna 'yan. Mamaya magsabi ako sa iyo, gusto ko ng 10 advertisement, o di baliw kayo, di ba? Ayoko naman ng ganun. Fourth year na lang bumigay pa, 'di ba? Wag naman ganoon. Wag naman ganoon, sir, 'di ba? So, pero ano na 'yan, more likely mga 3, yun na yung maximum. Mabait ako eh. Mabait akong teacher. Don't worry. So, mga 3 video, yun na yun, maximum na yun. And siguro mga 5 o 7 na still, or yung static na advertisement for your client. Pero hindi pa yun. Baka nga isa lang o 2 lang. Sa ako na isipin, no? Okay, again, your midterm requirement, which is the paper, yan, pwede kong tanggapin yan hanggang 8. Okay? And I think nabigay ko naman yung no, paano niyo ipapasa, tama ba? Nabigay ko ba? Yan, Sir, one mukhang pa po. Anong nasabi ko? Sa drive na po ba namin ilalagay, sir? Yun. Pwede. Pwede yun. Gawa na lang kayo ng drive, Sige o po. kaya ayun, pwede yung drive na lang para, I mean, wala naman na tayo. Fourth year na kayo, no? Wala na kasi sa inyo yung privacy. Ay, hindi dapat makita ng group number 1 yung gawa ng group number 2. Wala nang ganun, 'di ba? So pwede na 'yon. Drive na lang, tapos i-send sa akin yung link. Okay? Okay po, sir. Sige. Thank you Thank po. you, thank you, Nat. So everyone, thank you so much again for joining me tonight for our lesson, no, for this evening. Ayan, mag-ingat kayo palagi, at laban lang, no? Kaya niyo 'yan. Konti na lang, graduation na. Konti na lang, unemployed na kayo. Ha? Hindi na kayo student, unemployed na. Yan, kapag unemployed, may hopes yon pag unemployed, kasi pwede nang maging employed, di ba? Kaysa naman estudyante, pag estudyante ka, hirap ka maging employed kapag estudyante ka. Graduate na kayo, no? Kaya nyo yan. Ang isang PUP yan ay hindi basta-basta ang PUP yan. So, you can figure it out. Kaya nyo yan, as usual, no? Maraming salamat ulit. Mag-ingat kayo. Paalam. You can have your dinner, and good night. Good sleep. Tulog na kayo habang pwede. Bye-bye. I'll end this call. Thank you so much. Thank you, Yes, sir. sir. Thank you Thank you. po. Thank you. Thank you po. Thank you Thank you po.
Thank you, thank you.